Okay, magandang araw at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang gagawin natin ngayon. At pag-usapan natin itong si VP Sara na trending ngayon sa mga balita. At pag-usapan rin natin itong si Claire Castro, no? Binabanata na naman niya si VP Sara sa mga statement ni VP Sara doon sa Australia. Mamaya ipapakita ko yan at i-react natin kung gaano po kasablay itong si Claire Castro. Wala na talaga, hindi nagbabago. Okay? At heto pa, pag-usapan rin natin itong Free Duterte Now rally sa Melbourne, Australia. Umani ng suporta at kontrobersiya. Nandoon po si VP Sara sa Australia at kitang-kita doon ang mga OFWs natin, ang mga kapatid natin doon sa Australia na talagang todo support sa mga Duterte. At ang panawagan ng ating mga kapatid doon sa Australia ay Free Duterte Now. Okay? As usual, klarong-klaro, kitang-kita na mahal nila ang ating dating Pangulong Duterte. Okay? Mamaya pakikinggan natin yung ilan sa mga kababayan natin dyan. Okay? Ito, pangatlo nating pag-usapan. Itong PDP Laban humingi ng manual recount ng boto para sa senador. Kasi kung matatandaan natin, nag-announce po ng statement itong si VP Sara na naniniwala siya na yung Duterte ay panalong-panalo po sa mata ng taong bayan. Mapa-Luzon, Visayas at Mindanao, no? Bakit nakapasok po sila sa top 12 sa mga counting? Pagkatapos naman sa mga OFWs naman sa iba't ibang bansa, laging nag-number 1 itong PDP Laban, yung Duterte. So, yan ang ipinagtataka ngayon ng taong bayan. Bakit natalo ang Duterte? Okay? So, humingi na sila ng manual recount. Mamaya pag-usapan rin natin yan. Heto pa, Vice President Sara, binatikos ang kawalan ng plano ng Marcos administration kaugnay ng tensyon sa Middle East. Kawawa nga yung mga kababayan natin dyan na number 1 na apektado po sa giyera ng Iran at Israel. Pero dito mo talaga makikita na walang pakialam itong administrasyong Marcos sa mga kababayan natin. Okay? Kaya nga galit na galit itong si VP Sara at pinare-realize niya sa taong bayan na wala na talaga itong administrasyon natin. Hindi natin maiintindihan kung ano ang kanilang priorities. Okay? O kung sila ba ay may malasakit sa kapwa Pilipino. Magtataka tayo. Si Duterte nga, Pilipino hinatid pa doon sa mga dayuhan para lang ikulong. Ganyan na po kasira yung mga utak nila. Ito pa, Vice President Inday Sara Duterte. Ito yung matindi nating pag-uusapan. Naiirita po itong si VP Sara sa isang advertisement ng San Juanico Bridge. Hindi po tourist spot ang 2.6 kilometer na yan, na bridge na yan. Mamaya sa buong detalye ni VP Sara pakinggan natin At heto ang pinakamatindi, booking na booking dito ang COMELEC na si George Garcia, no? Kung totoo man ito, di umano 300 million na hinihingi umano ni COMELEC chair, meaning si George Garcia, ibinunyag ng dating kandidato. Mamaya ipapakita ko yan kung sinong kandidato yan, na ito pala di umano si George Garcia nang hingi ng 300 million. Tingnan mo nga naman yan, pera-pera. Kung totoo ito talagang laro lang talaga ng pera itong eleksyon, grabe. Pero guys bago natin ito pag-uusapan, bago natin ito itatalakay, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan.
Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share sa video na ito. Ready? 1, 2, 3, go. Yan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kung nagugustuhan ninyo ang ating video para updated kayo lagi at ma-notify yung mga cellphone nyo kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, and at the same time kung nag-live tayo, malalaman kaagad ninyo. Okay? So mahalaga po na nakasubscribe kayo dito sa Donmar TV. Ready? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Nandito na naman tayo sa loob ng ating sasakyan, nagva-vlog. Okay? So, eto, unahin muna natin itong si Attack Dog Claire Castro. Alam kong kayo rin mismong mga nanunood dito sa Donmar TV, naiirita kayo dito sa mukha ni Claire Castro. Pero wala tayong choice kundi ipagtanggol naman natin si VP Sara sa mga banat ni Claire Castro. Okay? So heto po, panoorin natin si VP Sara, no? At bakit itong si Claire Castro ay bumanat na naman, tumahol na naman. O eto, play. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration, because that is part of the life of a politician. Walang sama ng loob si Vice President. Ako nga sa totoo lang, first time kong narinig sa isang government official na ganun yung reason, no? Na alam ni VP Sara na if you enter politics, talagang natural lamang yun. Yung meron kang kalaban talaga. Like for example, ngayon na kalaban niya mismo ang administrasyon, edi syempre ginigipit siya. Merong mga nangyayaring political prosecution. Pero para kay VP Sara, natural yun. At ito yung pinasok ko. Alam kong I'm ready for this na mangyari ito. Ganon, di ba? So, kitang-kita ko sa mga sinasabi po ni VP Sara na she is very professional sa kanyang pagiging Vice President. Okay? Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyang linaw ng pangalawang Pangulo ng hingan ng reaksyon sa pahayag ni PBBM na bukas ito sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Sa ngayon wala pang natatanggap na anuman ang Vice Presidente sa panig ng Pangulo para sa isang pagpupulong o pag-uusap. Ayon sa Vice Presidente, sa kabila ng pagkakabuwag ng unity at paghahain ng kasong impeachment, nauunawaan niya na ang mga nangyari ay bahagi na ng buhay politika. Kung mayroon man aniya siyang problema kay PBBM, ito ay ang pagganap nito sa kanyang trabaho bilang punong ehekutibo. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of... Ito nga yung ito yung hindi ko maiintindihan ni Attorney Claire Castro, the Attack Dog o Malacanang. Bakit siya pumapalag sa sinabi ni VP Sara na yun naman ang reaksyon ni VP Sara na talaga ang kanyang amo na si Bongbong Marcos, doon naman si VP Sara medyo pumapalag. Pumapalag siya dito kay Bongbong Marcos kasi masyado pong halata na kawawa po ang bayan ng Pilipinas. Dahil nga hindi marunong at dahil sa kanyang leadership ni Bongbong Marcos, marami pong nasasakripisyo na problema ng Pilipinas na hindi po niya natutugunan. So what's wrong with that, Claire Castro? Bakit ka papalag dito sa sinabi ni VP Sara? Na totoo naman, saksi naman yung taong bayan sa kapalpakan ni Bongbong Marcos, di ba? So I don't know pero talagang itong si Attorney Claire Castro, talagang binabayaran lang siya dyan sa Malacanang na magtrabaho para talaga kahit alam niyang sobrang mahina yung amo niya, patuloy pa rin siya.
'Di ba? Kung tutuusin nga, si Atty. Claire Castro, huminto na siya sa mga alitan o sa mga banatan o sa mga away-away sa politika. Kasi siya yung ang binabanatan po ni VP Sara ay si Bongbong Marcos. Pero si Bongbong Marcos, may attack daw siya. Siya yung nagre-reply, si Atty. Claire Castro. Siyempre, si VP Sara, hindi naman ito paninira yung ginawa ni VP Sara. Sinabi lang ito ni VP Sara because this is the truth. Yan ang katotohanan na si Bongbong Marcos ay hindi marunong. That's the reality. If you really love your country, dapat hindi ka bingi, hindi ka magpa-as if o magpa-plastik-plastikan, talagang isisasabihin niya. 'Di ba? Yung mga nangyari ngang sa Middle East, kawawa nga yung mga Pilipino doon. Anong gagawin natin diyan? Pero syempre re-react si VP Sara, 'di ba? Our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President. Pumapalag rin itong si VP Sara sa ginawa nilang rendition sa kanyang tatay, di ba? And it's very obvious this is political persecution. Duterte, that was really an affront to Philippine sovereignty. Sagot naman ng Malacanang, paulit-ulit na lang ang isyong ito ng Vice Presidente. Nanindigan din si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang tanging nais ng kasalukuyang administrasyon ay taong nagtatrabaho at mabilis umaksyon. Kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata. Anong hindi binubukas ang isipan? Na ang taong bayan ay nakatutok lahat sa balita, araw-araw. Kami ngang taong bayan, Claire Castro, nakapansin nga kami na sablay yung mga ginagawa ni BBM. Yung Vice Presidente pa kaya hindi makapansin? Di ba? Bukas ang aming isipan. Lagi namin binubukas ang aming isipan, pero Diyos ko naman po, Atty. Claire Castro, halatang halata naman si Bongbong Marcos na hindi marunong. Ipagtanggol mo pa. Ika nga, the ship is sinking, Claire Castro. At isa ka sa mga dahilan na bumagsak na itong barko ni Bongbong Marcos. Puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga... Actually, si VP Sara Claire Castro, never po siyang hindi nakikinig. Yan si VP Sara, lagi po yang nakikinig. Lagi po yang nakikinig. Ang tawag ko nga kay VP Sara is realistic na pagkatao eh. Kung ano yung totoo, doon siya. Itong si Bongbong Marcos parang nag-hallucinate every time magsalita. Hindi ko nga alam kung saan niya kinuha ang kanyang mga hugot ng kanyang pananalita. Na parang lutang na sabihin mo, talaga bang ginawa niya ito mga pinagsasabi niya? 'Di ba? Ika nga ni VP Sara, scammer, binubola lang yung taong bayan, budol nga eh. Records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Samantala nanawagan din si VP Duterte sa kasalukuyang administrasyon na ipatupad ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng diplomasya sa halip na umasa sa mga sandata mula sa ibang bansa. We already won in the Arbitral Award. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Hindi yung kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. Nagbabala rin si VP Sara laban sa pagpayag na maging sunod-sunuran ang Pilipinas sa geopolitical tension ng ibang mga bansa at iwasang madamay sa isang hidwaan na hindi naman kasama ang bansa. That is not independent
foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. Tama. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. Correct. You always stay in the middle. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang Ang ginawa kasi ni Bongbong Marcos, nagpakita kasi siya ng gesture na pumapalag siya sa China. Ang punto po ni VP Sara ay yung away sa China at sa Amerika, dapat pumagitna lang tayo. Sa ganon, kung pumagitna tayo, kakaibiganin natin ang China, kakaibiganin natin ang Amerika, i-safe tayo. 'Di ba? Ika nga, sabi ng iba, mas maganda na yung kaibigan nating lahat. Hindi imagine ha, kung wala tayong kalaban, isa tayong bansa na walang kalaban, ang sarap nun. Hindi tayo mai-involve sa giyera. Nandito po tayo sa mundo para mabuhay, to enjoy the resources and the natural resources that God has given to us. 'Di ba? Ang sarap-sarap noon, pero ewan ko, baka siguro pulburonik na yung utak, kaya ganyan yung mga desisyon eh. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo Correct. naman away ang away nung isa. Jed Neresina, Diba? So, yan po. That's the reality po. Sabog kasi eh. Ganyan kapag sabog ang utak ng isang tao. Eto, panoorin rin natin ha ang mga supporters ni Tatay Digong sa Australia. Sobrang dami po, nakakatuwa, at ito po yung positive response nila at panawagan nila na kailangan ng makalabas si Tatay Digong sa ICC. Ito, panoorin natin. Our main objective is to bring Tatay Digong home. ICC, bring Tatay Digong home. Yun ang objective ng rally na ito. Itong si Lola, matalino. Na sana pakinggan naman ang mga Filipinos all over the world. tinatayang higit 1,000 Pilipino ang dumalo sa Free Duterte. Binanggit niya ha, Filipinos from all over the world. Meaning to say, halos lahat ng mga Pilipino outside the Philippines, no, na nagtatrabaho is mahal itong si Tatay Digong at gusto ng i-free itong si Tatay Digong na makalabas sa kanyang kulungan. Tinawag rally mula sa iba't ibang bahagi ng Australia. Kabilang sa mga nakilahok ang mga lungsod ng Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane at Darwin. Ayon sa organizer ng rally na si Remedios Nene Abahero, ito na ang kanilang ika-4 na pagtitipon at minarapat nilang anyayahan mismo si VP Sara. In-invite namin si VP Sara kasi we've been doing rallies and this is now the 4th rally. So in-invite namin na magpunta dito sa Melbourne. So we were very surprised na sumagot ang OVP. Sa kanyang talumpati, giniit ni Vice President Sara Duterte na politically motivated ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is clearly politically motivated. Panahon yon ng... Tingnan nyo yung reaksyon ng tao, di ba? Pati nga sila ay sang-ayon sa sinabi ni VP Sara na it's politically motivated. So meaning to say, aware talaga lahat ng Pilipino sa ginagawa nitong administrasyon na ito. Wala talaga. Panahon yon na nagsisimula si Pangulong Duterte lumabas para mangampanya sa kanyang kandidato Duterte ng PDP. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin, ang insecure dyan si Romualdez at si Bangag magturo ng ibang tao. At meron pa palang isa, si Kokak. Insecure rin yun eh. At kamalian nila ay inila nila
si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. Hinimok din ni VP Sara ang mga Pilipino sa ibang bansa na himukin ng mga pamunuan ng gobyerno roon na questionin ng International Criminal Court sa patuloy na pagkakapiit ng dating Pangulo sa The Hague sa the Netherlands. Samantala, kasabay ng nasabing rally, may mga grupo ring nagsasagawa ng kilos protesta na may temang Sara Duterte Not Welcome. Meron raw sila, ito yung mga nagrarally sila na ayaw nila kay VP Sara. Tingnan nyo gaano kaliit lang sila. Siguro nga binabayaran ito eh. Oh, ayan no. Nagsimula ang protesta bandang alas 3 ng hapon sa harap ng Victorian Parliament. Itong angle ng camera ng nagvi-video, pinaslanting niya para magmukhang marami. Kasi kung i-ano mo talaga, i-angle mo talaga sa gilid ng sobrang lang siguro yun, mga 30 plus lang siguro yun sila. Ang mukha lang marami kasi ang daming dinadala nilang placards at mga anong tawag doon, mga mukha ni VP Kaya you try to count that one, no? Mga 30 lang yan eh. Marcha patungong State Library Victoria ng alas 4. Diba? Yan sila. Ang lalakihan nila yung mga banners, yung mga tarpaulins, yan ang lalakihan nila. Para magmukhang marami sila. Pero kung if you will take out that mga banners and streamers, 30 lang siguro kayo eh. Din umano ng grupo na umapela sa gobyerno ng Australia upang huwag papasukin sina VP Sara at Senator Amy Marcos sa bansa. Mavian Dog, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan. So wala talaga, no? That's sagabal lang yan sila sa Okay, so punta tayo dito sa reklamo ng PDP Laban na gusto ng mga PDP Laban meron pong manual recount ang gagawin ang COMELEC, no? At sila po ay sang-ayon sa sinabi ni VP Sara na ang Duterte sa Luzon, Visayas at Mindanao, it's very obvious kung titingnan nyo ang mga counts o mga nanalo naman eh. Pumasok naman sila sa top 12. So yan ang ipinagtataka ni VP Sara, pati nga sa mga OFWs din, panalo ang Duterte. Pero bakit natalo? So naniniwala si VP Sara, yan ang paniniwala So ngayon, siguro na-realize ng mga taga-PDP na we need to act on this, no? Karapatan natin ito na magpa-manual recount tayo ng COMELEC. At alam naman natin na kung gaano ka matalino itong si Attorney Torion, no? Itong attorney na ito ay ang mga galaw nito ay sumusunod lamang sa rules and guidelines. Kung sa batas natin, no? Magaling yan eh. Ito, panoorin natin Lay. Naghain ng supplemental petition for mandamus ang PDP Laban sa Korte Suprema kaninang umaga. Iniling ng grupo sa kataas-taasang hukuman na atasan ang Commission on Elections o COMELEC na magsagawa ng manual recount, partikular ng mga nakuhang boto para sa senador. Ito ay sa gitna na rin ng mga nangyaring reklamo sa isinagawang eleksyon. Maraming mga irregularities. Like for example, gaya ng mga nasabi na ng mga ating mga ibang mga abogado, no, hindi po na-apply yung manual counting sa precinct level. Si Chairman Garcia nagsasabi na kailangan daw ito ng amendatory law. Hindi po kailangan. Nandyan na po yan sa batas. Sa kanyang talumpati kamakailan sa Malaysia, sinabi ni Vice President Sara Duterte na naniniwala siyang nanalo ang ibang senatorial candidate ng PDP Laban. Hinikayat din ito ang partido na questionin ang resulta ng halalan. Alam niyo, sa totoo lang, dalawa yung pananaw ko dito eh. Kung karapatan rin naman ng mga Duterte na magpa-manual recount, no? Ang sa akin lang dito, ang mahirap lang dito kasi syempre yung mga na-proclaim na papalag, di ba?
at this will create na naman magulo, no, kaguluhan. So ang sa akin, no, malabo siguro, no, nalalabuan ako na trabahuin ito ng COMELEC, no. Nalalabuan ako kasi alam naman natin, halatang halata naman ang COMELEC, bias naman, no. Pero ganun pa man, at least lumalaban sila Atty. Torion with the Duterte, no. So kahit may ano tayo, at least mga 10% ang chances dito, pero at least ginalaw nila ang tama pong ano, tamang ginawa. Okay? So sana, no, merong someday somehow mabubuking itong mga, kung meron man na anomalyang ginagawa itong COMELEC. Kasi mamaya merong isang ano ipapakita natin na humingi raw di umano itong si George Garcia ng 300 million sa isang kandidato para lang manalo. Imagine that one, nakakakilabot 300 million. Ganun na talaga. Nagtatanong lang tayo ganun na talaga ang laro ng politika ngayon. If you have the money, mananalo ka. 'Di ba? Yung kay Abante. Nagbayad ba si Abante ng 300 million kaya dinisqualify yung kalaban? Hindi, nagtatanong lang tayo kasi pwedeng nagsisinungaling itong kandidato na ito na sinisiraan lang si George Garcia. We are open to all angles actually. Okay? So ayan po, talagang napaghalataan ng buong sambayan ng Pilipino na there is really something wrong about the COMELEC now. Okay? Okay to, VP Sara, binatikos ang administrasyong Marcos sa sinabi po ni VP Sara na itong administrasyon talaga walang direksyon. Yan ang katotohanan. Ano bang ibig sabihin ng walang direksyon? Wala. Trabaho lang ng trabaho. Ayon kay Bongbong Marcos, yung mga basurahan, ano lang ang makita niyang problema, yun. Yan po ang ikinalungkot ni VP Sara. Kasi si Marcos, walang master plan. Kung itong bansang Pilipinas ay barko, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. If Bongbong Marcos is the captain of the boat, tayong mga passengers ni Bongbong Marcos, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ni Bongbong Marcos. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Okay? Nakakatawa nga Saan ba tayo patungo? Uunlad ba tayo? Anong direksyon ng gobyerno? Wala. Okay, ito, panoorin natin ito. Matapang na binatikos si Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang gabinete dahil sa umano'y kakulangan ng konkretong plano at direksyon. Sa gitna ng pandaigdigang krisis gaya ng digmaan sa Iran, bagong US tariff system at epekto ng climate change. Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Melbourne, Australia, sinabi ni VP Duterte na walang ginagawang paghahanda ang administrasyon sa epekto ng mga pandaigdigang problema at iginiit na hindi nararamdaman ng mga Pilipino ang sinasabing pag-unlad na ekonomiya. Binibigyan din ng Pangulo ng pangalawang Pangulo ang patuloy na pag-asa ng bansa sa remittance ng mga overseas Filipino workers, kawalan ng food security at climate resiliency. Gayun din ang umano'y hindi pantay na paggamit ng pambansang pondo. Tingnan nyo, sobrang daming problema ang Pilipinas na nabanggit. Grabe. Napabor lang sa mga kaalyado ng administrasyon. We are not prepared for climate change. We are not prepared for war. We are not prepared for global shocks. Because there is no plan at all. There is no vision at all. I've been a member of the cabinet. Siya mismo makatestify si VP Sara kasi miyembro siya ng gabinete dati nung hindi pa siya tumiwalag kay Bongbong Marcos. 'Di ba? So talagang binuking ni VP Sara. There is no vision at all itong administrasyon na ito. And there was no direction at all.
There is no direction at all. Ay, sa totoo lang, no? Sa ngayon, ito yung maa-advise ko sa mga Pilipino, especially dito sa audience ng Donmar TV, no? Kayong mga OFWs na nanonood ngayon sa akin at sa mga Pilipino na nanonood ngayon sa Pilipinas, ito lang yung masasabi ko. Huwag kayong umasa sa ating gobyerno ngayon. Kasi hindi naman maaasahan ng ating gobyerno ngayon, no? What will we do is kumayod na lang tayo na as if walang gobyerno. Okay? Hayaan na lang ninyo yung away politika, hayaan na lang ninyo yung kapalpakan ng ating gobyerno. Mag-ingat lang kayo. Especially na tumataas yung krimen, mag-ingat na lang tayo. Nagmahalan yung bilihin ng mga pagkain, mga bigas, no? Dumiskarte na lang tayo. Yun lang ang maipapayo ko, ha. Kasi po hindi maaasahan yung gobyerno natin ngayon, eh. Kumayod na lang tayo sa sarili natin na hindi tayo aasa sa gobyerno. Yun lang ang maipapayo ko sa inyo, okay? So let's not lose hope, okay? Kundi habang may buhay, may pag-asa. Oh, ayun, 'di ba? So, sige, patuloy tayo. Ito, pag-usapan rin natin itong si VP Sara ay naiirita dito sa advertisement ng San Juanico Bridge na sinabi ni VP Sara, hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Correct. 'Di ba? Ginawang tourist spot eh. Ito, panoorin natin, ha. Nakakatawa ito eh. Na bad trip si Vice President Sara Duterte sa isang ad na tampok ang San Juanico Bridge bilang isang tourist attraction. Kasabay yan ng maiinit na banat ng kaalyado niyang si Senadora Amy Marcos laban sa mga namamahala sa rehabilitasyon ng tulay. Narito ang agenda report ni Hannah T. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Iritado si Vice President Sara Duterte sa isang tourism ad na nakita niya habang papuntang Australia. Sa ad, tinawag kasing tourist spot ang San Juanico Bridge, ang 52-year-old na tulay na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Tinayo yan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ayon sa official website ng Leyte, nasa 2.16 kilometers lang ito, hindi 2.6. Imagine that one. Nag-advertisement sila, mali-mali pa yung information. 2.16 pala yung katotohanan, pero 2.6 yung nilagay. And at the same time, hindi po pwedeng sabihin natin na tourist spot itong San Juanico Bridge. This is man-made, ginawa ito ng tao. And at the same time, no, nakakahiya naman. Okay yung una, siguro, kasi nung panahon ng kanyang tatay, kasi bago pa tingnan. Ngayon, sobrang luma na, tapos sira-sira na, ayon nga mismo sa kanyang anak na si Bongbong Marcos, no? Anak ni Marcos Sr. ba, na si Bongbong Marcos, delikado na itong daanan ng mga nag-export-import ng mga di ba? So, why call it tourist spot? Nakakahiya, tourist spot ito. Sasabihin ng mga dayuhan na pupunta dito sa Pilipinas, ito yung tourist spot ninyo? Ito yung ipinagmamayabang ninyo, di ba nakakahiya? Yan ang punto ni VP Sara dyan eh. Para kay VP Sara, di sapat ang ganong haba para tawaging tourist destination ng isang tulay. Dapat daw, konektado ito sa mas malalawak na ruta, gaya ng Leyte to Bicol o Romblon to Batangas. Philippines, the country of bridges. Yan ang tourist spot. Huwag na akong bigyan ng ad ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers.
policies. Una ng kinwestiyon ng kaalyado at kaibigan niyang si Senadora Amy ang budget ng tulay at pinuna ang mga ahensya ng gobyerno mula DPWH pa Kamara at sinabing sana siya na lang ang nagpresidente. Limited ngayon ang access sa bridge matapos ideklarang delikado itong daanan dahil sa structural integrity nito. Agad bumuelta rito ang delikado palang daanan tapos sasabihin yung tourist spot. Kakahiya naman kayo. At sinabing sa panahon lang naman ni PBBM nagkaroon ng malalimang inspeksyon sa tulay. Lumiliwanag po ba ang ambisyon na ni Senator Amy Marcos? Lumiliwanag. Ikaw yung lumiliwanag, yung tahol mo lumiliwanag araw-araw. Sagad ang nilatag ni Senadora Amy. Matapos punahin na bilang senador, dapat naging bahagi siya ng deliberasyon sa BICAM kung kakwestiyonin lang niya ang budget sa infrastructure. Naniniwala ang kapatid ng... Kasi ang Malacanang, napahiya rin sila sa sinabi ni Senator Amy. Na-real talk sila ni Amy. Napahiya sila. Pangulo na her work speaks for itself. Correct. Lalo na pagdating sa Region 8. Sabi ng Senadora, lagpas 382 million pesos na ang naitulong niya sa infrastructure projects ng rehiyon. Katunayan, ang largest allocation nito napunta sa Leyte na nasa 185 million. Leyte rin ang top recipient ng medical assistance niya sa rehiyon na nasa halos 8 million out of the 15.8 million medical assistance. Pagdating sa edukasyon, higit 70.3 million pesos ang naipamahaging assistance ni Marcos. Pinakamalaki ang napunta sa Eastern Samar na nasa 39.8 million. Tumira noon sa Leyte ang kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos, habang teritoryo yan ng pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez. Teritoryo pala. Kaya para ang daming mga buhaya dyan, di ba? Kaya pala nagka-problema ayang San Juanico na yan kasi ang naghahawak dyan, hindi, nagtatanong lang tayo kasi kung ikaw ay may planong tumakbong presidente tapos ang exhibit mo yung San Juanico Bridge, nakakahiya yun. Diba? Tatakbo ka ng tatakbo ka ng presidente tapos sige nga, tingnan natin yung ginawa mo dyan sa lugar mo kung maganda ba at maayos ba yung leadership mo. Tapos titingnan ng mga tao, ay, San Juanico Bridge hindi na maintain for how many decades tapos kayo yung hawak dyan, di ba? Dyan pa lamang, wala ka na. Out ka na, Romualdez. Wala ka talaga. Buaya ka lang sa paningin ng tao. Na siyang kinaiinitan ngayon ng senadora pagdating sa tulay. Assurance ng presidential sister, kahit di raw siya direktang nakaupo sa isang distrito sa Leyte, sure siyang hindi napapabayaan ang tulay na nag-uugnay sa kanya doon at sa buong Region 8. Sa panig naman ni PBBM, dapat anyang mabuksan ang tulay by December at tanggal ang mga nangangasiwa sa rehabilitasyon kapag hindi ito natupad. Para sa agenda, Hannah T. Kasi hindi mo pwedeng i-blame ito ni Duterte. Bakit sa panahon ni Duterte, sa panahon ni Erap, sa panahon ni Arroyo, bakit hindi ito na-maintain, bla bla bla. Hindi mo pwedeng i-blame ito sa kanila. Kasi ang presidente, malawak yung vision, kabuuhan. Ang tanong, sino ang kongresista nito? Mga ilan ng dekadang nagdaan? Sinong pamilyang politician ang hawak nito? Yun ang i-blame natin. Kasi ang presidente po, hindi naman niya hawak lahat ng hindi naman ganoon kapangyarihan ang presidente na malalaman niya lahat kung ano yung problema ng mga tulay. Sus, kung walang access ang presidente diyan. Ang presidente lamang po ay susuporta sa mga kongresista na aware ka, alam mo na may problema sa iyong probinsya. Doon sila susupport. 'Di ba? Si Bongbong Marcos nagdaan na ng 3 years. Bakit ngayon lang ito niya napansin na dapat na palang i-repair itong San Juanico Bridge? 'Di ba? Kakahiya ka dito, Marcos. Tapos sasabihin mo pa, itong mga eskwelahan natin, yung mga estudyante natin, Marcos type pa yung mga classrooms nila. Dumaan na yung 3 years, wala kang ginawa. 'Di ba?
it only reflects on you. Leonardo News Channel. So yun lang ang ating dyan. Kaya si VP Sara, hindi maiiwasan, nakakairita po itong mga irresponsible leadership. Okay? O heto, maniniwala ba kayo na merong anomalya itong COMELEC? At naniniwala ba kayo na itong si COMELEC Chair George Garcia ay humihingi ng 300 million sa isang kandidato para lang manalo? Ito ha, panoorin niyo itong balita na to. Naharap sa seryosong alegasyon si COMELEC Chairman George Garcia nang hingi raw ito ng pera sa isang kandidato noong eleksyon. Ang depensa ni Garcia sa... Sagutin mo ito, Garcia, totoo ba itong nang hingi ka ng pera na 300 million? Okay? Kasi kung totoo ito, this is a disgrace sa 2025 election. Hindi pala patas ang nangyaring eleksyon na ito. Kasi pera-pera lang ang pinatakbo ninyo. Magsumagot ka dito, totoo ba ito o hindi? Gender report ni Joash Malimban. 300 milyong piso, ganyan umano kalaki ang hiningi ni COMELEC Chairman George Garcia sa isang kandidatong tumakbo sa pagka-congressman sa Bohol nitong nakaraang eleksyon. Sa isang petisyong inihain ni Jordan Pizaras noong nakaraang linggo, dapat daw i-disbar si Chairman Garcia dahil sa anyay serious ethical concerns. Dumalaw si Pizaras sa opisina ni Chairman Garcia noong October 2024. Ani Pizaras, tinanong niya si Chairman Garcia kung magkano ba ang kailangan ng isang tumatakbo sa pagka-congressman. Sagot daw nito, aabot sa 300 million pesos. Dumalaw si Attorney Pizaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para magkorte si Col dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1. Alam mo, hindi ko kailangan bukas sa lawyer ito eh. Huwag ka naman ganyan magsalita. Hindi ka papaniwalaan dyan. Relax ka lang kasi paano maniniwala yung mga Pilipino na let us say totoo yung sinabi mo pero tapos dadaan mo sa galit. Hindi yung magagalit sa mga ganyan, hindi sila maniniwala. So i-explain mo lang ng maigi. Yun lang ang maipapayo ko ha, kasi maganda na sana na binuking mo na may anomalyang nangyari, pero kung magsasalita ka ng ganyan na para kang hindi attorney dyan, baka hindi maniniwala yung tao eh. Yun lang ha, I'm not being biased here ha, neutral tayo dito. Ang Bohol, at tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Marin itong pinabulaanan ni Chairman Garcia at sinabing hindi ganoon ang naging takbo. Sa mga audience ng Don Mar TV, kayo nang humusga. Kung yun attorney ba yun? I'm not so familiar sa kanya eh. Pero lagi yung dumadaan sa newsfeed ko eh. Kayo nang humusga kung totoo ba yung sinabi niya. Ang kanilang usapan noong Oktubre, ani Garcia, tila misunderstood siya ni Pizaras nang sumagot ito sa kung magkano ang ginagastos. Kasi ito yung ang aking argumento. Yung mga pinagsasabi niya na humihingi si George Garcia ng 300 million, that is a serious allegation. Okay? Kung seryoso siya sa kanyang allegation laban dyan, dapat magpakita ka ng ebidensya. Okay? Mahirap kasi kung ganyan tapos wala tayong ebidensya. No? Yun lang sa akin. Kasi we will support you, the taong bayan will support you if you have a concrete and realistic evidence or real evidence. Okay? Sang isang kandidato, hindi raw siya humingi ng pera kundi nagsabi lang ng kanyang professional opinion bilang isang former election lawyer. Siyempre po, habang nag-uusap-usap, kwentuhan, tinatanong, Chairman, nung nagpa-practice ka,
Magkano ba ang nagagastos ng isang kakandidatong congressman? Sabi ko, siyempre ngayon, merong Peñera versus Comelec doctrine. Bago mag-campaign, pwede ka nang gumastos. Tapos pagkatapos ng campaign, gagastos ka pa sa isang malaking distrito mo, or 300 million. Yan ang mga magagastos ng isang kumakandidato. Dagdag pa ni Garcia, hihigpitan na raw nila sa susunod ang pagdalaw ng mga kandidato sa kanyang opisina para maiwasan ang ganitong klase ng mga misunderstanding. Para sa agenda, Joash Malimban. Pero alam niyo, sa totoo lang, may naaamoy ako May naaamoy ako na parang itong si George Garcia ay parang iniba niya ang usapan. Okay? Iniba. Yun lang sa akin kasi kilala naman itong si George Garcia na dating abogado ni Bongbong Marcos. Pero ewan ko lang ha kung ano ang magiging takbo nito sa reklamo nila, no? Pero I hope justice will be served, no? Lumabas ang katotohanan. Mabuking ang dapat mabuking. At mabuking rin ang nagsisinungaling. Okay? So yun po ang ating mga maiinit na talakayan ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito. Pero libre kayong mag-comment, mag-react sa mga issues na pinag-usapan natin, ha, at usap-usap tayo sa comment section. Do not forget guys na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa mamamayang Pilipino. And at the same time guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Okay? Lagyan nyo lang ng Balitang Totoo yung Donmar TV. Sa YouTube yan, ha. Marami tayong videos doon na in-upload na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.